maaari nating palalimin ang ating pagmamahal at pagsisikap sa Kanya. Amen. Developing a personal relationship with God is the foundation of a passionate commitment to Him. Naintindihan natin yon. Amen. Ang pundasyon ng isang passionate commitment to God is what? Personal relationship. Katulad ni David, just as David pursued God's heart, we too can experience a profound connection with God through prayer, scripture, and worship. Yan po, ang pagbuo ng personal na relasyon sa Diyos. Ang pundasyon ng pagsisikap at pagmamahal sa Kanya. Amen. Diba? Tulad ni David, ang pagsunod niya sa puso ng Diyos, tayo rin ay maaaring magkaroon ng malalim na connection sa Diyos sa pamamagitan ng mga simpleng mga paraan. Alam niyo, ang pagpapalalim ng relasyon sa Diyos, hindi naman komplikado eh. Nagiging complicated lang minsan dahil ayaw natin. Pero simpleng-simple. Okay? Let's go to point number 2. Ayan. Basa naman para may trabaho kayo. Gusto niyo ba ng passion for commitment to God? Gusto ba natin yon? Ano ang gagawin? Buong puso na pagsunod sa salita niya. Kaya may rebuke si Santiago sa atin. James 1:22, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Mabagsay ka na. Maging tagatupad kayo ng salita, at wag lamang tagapakinig. Baka kayo'y nagpalinlang sa inyong sarili. Yan Tagalog niya, oh. Akala nyo ang mga nanlilinlang lang ibang tao, pwedeng parang ikaw mismo ang manlilinlang sa sarili mo. Deceiving yourselves, sabi ni James. Maging tagatupad tayo ng salita ng Diyos at wag lamang tagapakinig. Kasi ang dami na nating narinig. Di ba? Ang daming, kaya nga, umaga pa lang, nandiyan ako sa Himpapawid. Good morning, magandang gabi po. Dito na naman ang mukhang ito na ayaw nyo na makita. Di ba? Hindi ko naman sinabi yun. No? Hello. Di ba? Oh. Sa gabi, Monday, Tuesday, Wednesday, diyan na naman ako. 45 seconds. Minutes. Mas mahaba. Ngayon, dinagdagan ko na ngayon ng mga short video. Mga reels. Mga shorts diyan po sa YouTube at gumawa na ako ng TikTok account. Ayan. Hindi na kayo malilito. JLG Online ang pangalan lahat ng tatlo na yon. Pag nasa TikTok ka, dito walang TikTok eh, no? Kasi bawal dito. Pero pag may VPN ka, saka ko na explain yan, bumili kayo ng VPN, ilagay nyo lang na nasa Pilipinas kayo, lalabas ang TikTok. Di ba? Pero binibili po yung app na yan, yung VPN. Wala akong binibentang ganun pala. Yan po ay sa Himpapawid binibili. Online. Himpapawid is online. Nilagyan na natin yan. Na yung mga ayaw ng mga 30 minutes, ayaw ng 45 minutes, binigyan ko na kayo ng 56 seconds. Amen! At wala nang kahirap-hirap, nang lalaki po ng mga subtitle kong nilagay. Parang ayaw nyo pang makita. Eh wala nang may dadahilan. Kahit na medyo ugas-ugas pa ako ng umaga, dahil siyempre late ako ng tulog, daming pang ginawa. Di ba, hindi naman basta maglalagay ka lang dyan, kailangan mo ng maayos na pagkakagawa, di ba? Editing and everything, uploading, at lahat ng yan, sinishare ko yan na napakarami. For Your Page, maabot po yan ng, ang crowd pala sa For Your Page ay 2 billion na tao. Ganun na karami ang member ng For Your Page na yan. Dinala ko yung ano ko doon. Yung aking 56 seconds na mga encouragement.
Para baka sakaling doon sa 2 billion na for your page, hashtag for your page, may dalawa man lang manood doon. Diba? Na yung dalawa, sinare nila, naging 20. Amen. Yung 20 sinare nila, naging 20,000 kagad. Kaya ko lang, sige lang. Diba? Amen. Oo. Pero mo, dinadala ko na doon sa labas-labas ng teritoryo ko. Mantala yung mga tagaloob. Sabi kung ayaw ninyo, merong makikinig sa akin sa labas. Amen. Makonsensya kayo. So, hindi na lang ito pang Saturday. Makikinig na naman tayo. Hindi. Lagi kayo nakakapakinig. Amen. Ang dami nagme-message. Pwede bang ipadala mo yung outline mo sa akin, Pastor? Pwede ko bang i-share yan sa church namin? Pwede bang yan ang preaching ko bukas? Papadala ko lahat yan para lumawak. Maraming maabot ang salita ng Panginoon. Amen. Dahil yan ngayon ang kailangan ng tao sa magulong bundong kinalalagyan natin. Amen. Sobrang gulo ng mundong ito. Amen? Amen. Sobrang gulo, dami ng gumugulo. Di ba? Amen. Kaya huwag kayong taga-pakinig lang. Attentive naman kayo eh. Ang tanong, tagapagpatupad ba tayo? Yun eh. Yung tagapakinig, Pastor, okay kami dyan. Paano yung tagapagpatupad? Yun lang. Ngayon, kung nakikinig ka lang na hindi mo tinutupad, ang sabi ni Santiago, dinadaya mo ang iyong sarili. Amen. So nakatingin ka sa mga mandaraya, pero ikaw mismo mandaraya din. Yes. Hindi nga lang iba dinadaya mo. Sarili mo, dinadaya mo. Anong minsan sinasabi? Sino niloko mo? Sarili mo. Amen. Niloloko mo lang ang sarili mo. Di ba narinig natin yan? Ay, wag yan. Hindi yan karapat-dapat. At pag diyan ka napunta, niloloko mo sarili mo. Di ba mga ganyan? Hindi ka nakinig. Ayan. Ang napalam. Saan na tayo nakapunta, no? The story of Abraham's willingness to sacrifice his son, Isaac. Minsan, ang pagtupad, mga kapatid, ay hindi agad biyaya ang naghihintay sa ating standard na biyaya. Na-share ko yan eh. Sabi mo, madami kong Bible na naghanap pa. Dito pala sa harap. Kilala niyo si Abraham? Amen. Na minsan ay tinawag siyang Abram. Yes. Gumagano, masikip pong aking leeg. Dahil sa sobrang pagod, isang site lang yata ako natulog. Paggising ko, ay, kita nyo, nasa Exodus na ako. Genesis ako eh. Nasa bungad lang yan. Unang aklat ba yun? Amen. Diba? Tinuruan nyo ako. Sa verse 1 sabi niya, the Lord has said to Abram. Sino nagsabi kay Abram? Lord. Pag si Lord pa nagsabi, susundin mo? Amen. Ano sabi ni Lord kay Abram? Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Iwanan mo ang iyong bayan, ang iyong komunidad, ang iyong kamag-anak incorporated, parang gano'n ano. At pupunta ka sa lugar na pagdadalhan ko sa iyo. Kung sinabi ni Lord yun, susundin mo? Amen. Oo, syempre naman, si Lord nagsabi. Pinabaunan pa siya ng ganitong mga pangako. I will make your name great. Then, ang una pala, I will make you into a great nation. Gagawin kitang isang dakilang bansa. Kahit hindi mo na ipangako lahat yan, basta ikaw nagsabi, susunod na ako. Pero pinabaunan talaga siya ng pambihirang mga pangako. And I will bless you. Pagpapalain kita. I will make your name great. Magiging tanyag ang pangalan mo, Abraham. Amen. I will bless you. I will bless those who bless you. Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo.
At sa pamagitan mo, ang lahat ng tao sa mundo ay mapagpapala. English po ito, pero tinagalog ko na lang. Amen. Amen. Sa tindi ng pangako ng Diyos, ito ang ginawa ni Abraham. Verse 4. So Abram went as the Lord had told him. Yun naman ang dapat. Amen. Ang sabi doon sa Tagalog, at si Abraham ay sumunod ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. Amen. Tama? Amen. So pag sumunod ka ba, may blessing? Amen. Agad-agad? Amen. Tingnan niyo po ang verse 10. Now, there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt and lived there for a while because the famine was severe. Pansin niyo? Amen. Sumunod, pero pagdating sa pinuntahan, pinagdalhan sa kanya ng Panginoon, anong meron? Tom goods. Kagutuman. At hindi lang basta gutom, kundi malalang kagutuman. Severe. The famine was severe. Kaya kung bababa ka sa verse 18, ang sabi niya, nung pumunta na sila sa Egypt, sabi niya kay Sarah, nako, kukunin ka ng mga Egyptian, lalo na si Pharaoh. Pag nakita ka, papatayin ako para makuha ka. Kasi sobrang ganda ni Sarah. Amen. Alam niyo si Abraham, may taste. Mahilig sa maganda. May kilala akong mahilig sa maganda din. Iniimbestigahan ngayon. Pastor siya. Amen? Amen. Kaya sabi niya, ipakikilala kitang kapatid. Kung kayo mga misis, ipakilala kayo ng mister niyong kapatid kayo. Magkakasundo pa ba kayo? At hindi lang niya minsan ginawa yan. Going to Genesis 20, ganun uli ang pagpapakilala ni Abraham kay Sarah, kay Abimelech. Sabi niya, kapatid ko yan. Hindi ko yan asawa. To save his face. Pero every time na malalagay sa alanganin, nire-rescue siya ng Panginoon. Kasi, hindi naman nabaliwala yung pagsunod niya. Amen. Di ba? Yes, may mga flaws ka, kita mo nagsinungaling ka, 2 beses ka nagsinungaling. Buti na lang si Sarah ay mabait kasi ang tawag sa iyo, Panginoon. Pwede ba ipakilala kitang kapatid kita? Oo, Panginoon. Bait ano? Na all. Na ganun lahat ang mga misis. Di ba? Nang tawag sa mister ay Panginoon. Subukin niyo mamaya tawag kayo sa Pilipinas. Anong tanghalian niyo, Panginoon? Pag Ilocano kasama si Ana, mataktakan mo. Ano namang nakain mo? Saan ka galing? Ba't Panginoon ang tawag mo sa akin? All my life, kalbo tawag mo.